Ang Kuwait ay isa sa mga destinasyon na gustong puntahan ng maraming Pilipino dahil mas madaling makapasok at makahanap ng trabaho dito. Higit sa lahat, mas mababa ang placement fee kaysa sa ibang bansa. Sa katunayan, batay sa datos ng OWA, mayroong mahigit 268,000 OFW sa Kuwait kung saan 7 sa 10 ay babae. Ang Kuwait ay isang mayamang Gulf country na ipinagmamalaki nila ang pagiging sentro ng kultura sa Middle East. Kaya naman talagang maraming nagigiliw sa nasabing lugar. Ngunit mula noong 2018, mayroon ng hindi bababa sa 4 na kaso ng mga pinaslang na OFW na nakabase sa Kuwait na naging headlines ng mga balita. Kabilang na nga rito ang 29 na taong gulang na si Joanna de Mafelis na ang bangkay ay tinago sa isang freezer sa isang abandonadong apartment sa loob ng halos 2 taon. Ang kanyang mga amo, isang Syrian at Lebanese na mag-asawa na kalaunan ay hinatulan ng kamatayan para sa pagpatay sa ating kababayan. Noong 2019, si Constancia Lago Dayag na natagpo ang patay na sinasabing binugbog hanggang mamatay ng kanyang amo. Noong taon ding yun, namatay si Jeneline Villavende dahil sa mga pang-aabusong pisikal ng kanyang babaeng amo na kalaunan ay hinatulan din ng kamatayan dahil sa pagpatay kay Jeneline. Gayunpaman, sa kabila ng panganib, marami pa ring mga kapwa Pilipino natin ang sumusubok na pumunta dito. Isa na nga dito si Julie B na hindi na iniisip ang panganib na maaaring haharapin niya. Dahil ang alam niya, ang gagawin niyang sakripisyong malayo sa mga mahal sa buhay ay magandang buhay para sa kanyang pamilya na may iwan. Ngunit noong July 2023, isang malamig na bangkay na nang bumalik si Julie B sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Tara, alamin natin ang buong istorya ng pakikipagsapalaran at trahedyang sinapit ng 34 na taong gulang na OFW na si Julie B sa bansang Kuwait. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Julie B. Cabilis Ranara ay isinilang noong July 17, 1988. Inilarawan si Julie B. bilang mabait at mapagmahal na ina sa kanyang 4 na mga anak at bilang anak para sa kanyang mga magulang. Kaya naman upang mataguyod niya ang kanyang mga anak at matustusan ang pangangailangan ng kanyang mga magulang, tulad ng ilang nakararami, nagbakasakali siyang magtrabaho sa Bahrain. Ngunit hindi siya pinalad na makapunta sa nasabing lugar. Gayunpaman, hindi tumigil si Julie B na maabot ang kanyang mga pangarap para sa mga mahal niya sa buhay sa pamamagitan ng pagpunta sa abroad. Kaya naman noong July 2022, nakakuha ng trabaho si Julie B sa Kuwait sa pamamagitan ng Philippine-based employment agency na Catalyst International Manpower Services Company at ang overseas counterpart nito sa Kuwait na Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower. Nang makarating si Julie B sa Kuwait, unang buwan pa lamang sa piling ng kanyang among Kuwaiti, nakakaranas na ito ng pang-aabuso. Sa katunayan, nagsabi pa siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas ng isang insidente. Ito ay nang umuwi ang anak ng kanyang amo na hindi sinabing dahilan na galit at sinaktan siya nito. Dahil dito, pinakausapan na siya ng kanyang pamilya na umuwi na ng Pilipinas. Ngunit marahil iniisip ni Julie B ang kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay, kaya tiniis na lamang niya ang mga pagpapahirap na nararanasan niya sa kamay ng anak ng kanyang amo. Kaya makikita sa kanyang mga social account na tila dinadaan na lamang niya ang nararanasang pagpapahirap sa pagiging active nito online. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa kamera ay ang mga kalungkutang pinapasan niya. Dahil dito, nanatiling nagtatrabaho si Julie B sa Kuwait sa kaparehong amo. Ngunit lumipas ang ilang buwan bago sumapit ang July 21, 2023, nagkausap sina Julie B at ang pamilya nito sa Pilipinas. Ayon sa kanilang pag-uusap, natatakot umano si Julie B sa kanyang buhay dahil hindi na lamang pang-aabusong pisikal ang nararanasan niya, kundi dumating sa puntong tinutukan na siya umano ng kutsilyo ng anak ng kanyang amo.
Lumipas pa ang ilang araw, nangyari na nga ang kinatatakutan ng lahat. Dahil noong July 20, 2023, nawalan na ng balita kay Jollibee. Ayon nga sa panawagan ng isa sa mga kaibigan ni Jollibee sa Facebook, baka po may mga friend dito si Jolly Ranara sa Kuwait na nakakita sa kanya. Please lang po, PM naman po dyan. Mahigit na pong 24 oras na wala kaming balita sa kanya. In case any friend of Jolly has seen her, please send me a message as we haven't heard from her for more than 24 hours already. Noong January 21, 2023, wala pang 24 na oras mula nang malaman ang pagkawala ni Jollibee, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang disyerto ng Al Salmi Road ng Kuwait, na ang kanyang bungo ay nabasag at ang kanyang katawan ay nasunog. Batay sa autopsy ng mga otoridad ng Kuwait, natukoy na si Jollibee ay 4 na buwang buntis. Kaya nangangahulugan na maaaring ginahasa ito ng taong pumatay sa kanya. Matapos matagpuan ang bangkay ni Jollibee, agad na kumilos ang otoridad ng Kuwait upang arestuhin ang salarin. Ang salarin ay sumuko at kinilalang si Turki Ayed Al-Azmi, ang 17 taong gulang na isang Kuwaiti nationality na anak ng employer ni Jollibee, na kung saan matatandaan na nabanggit rin ni Jollibee sa kanyang pamilya ang pananakit nito sa kanya ng mga nakalipas na buwan. Makalipas ang 6 na araw mula nang matagpuan ang bangkay ni Jollibee sa disyerto, noong January 27, 2023, naiuwi na ang kanyang bangkay. Puno ng bigati ang pamilya Ranara sa pagsalubong sa labi ng OFW na si Jollibee Biyernes ng gabi. At noong February 5, 2023, ang labing ito ay hinimlay sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas, sa kanyang bayang Sinilangan. Hustisya ang hiling ng pamilya ng pinaslang na OFW na si Jollibee Ranara nang ihatid nila ang mga labi nito sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas City, Linggo ng umaga. Suot ng pamilya ang puting t-shirt na may nakasulat na Justice for Jollibee at Blood to Blood. Una pong reaction po talaga ay wala po kaming reaction talaga, hindi kami naniniwala since na habang hindi po talaga namin makikita na siya po talaga yun. Kasi wala naman po talaga sa isip namin talaga na mangyayari po sa kanya yun. Hangad po namin ang hustisya para sa pinsan po namin. Naging emosyonal ang pamilya nang ibaba na sa hukay ang kabaong ni Ranara at hinimatay pa nga ang isa sa mga tiyahin ni Jollibee dahil sa tindi ng emosyon. Nagpalipad din sila ng mga puting lobo na may nakasulat na Rest in Peace Jollibee Ranara. Sa kabilang banda, ang ating gobyerno ay handang tumulong sa mga naiiwang pamilya ni Jollibee, lalo na sa kanyang 4 na mga anak. Maliban dito, tumulong din ang gobyerno sa mga gastusin sa kaso niya. Hanggang noong September 15, 2023, hinatulan ng korte ng Kuwait ang pumatay kay Ranara na si Turki Ayed Al-Azmi ng 15 taong pagkakakulong dahil sa pagpatay. At nasentensyahan din siya ng karagdagang 1 taon ng pagkakakulong dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya. Mas mabigat na parusa, yan ang hiling ng pamilya ni Jollibee Ranara. Sa programang The Source, naglabas ng hinanakit ang ina at kapatid ni Jollibee sa naging desisyon ng korte. Ngayon po na medyo mixed emotion po kami na masaya na medyo malungkot kasi hindi namin expect yung ganong sentence lang. Hindi po sapat ganun lang justice. Gusto namin parang i-high yung parang magiging penalty doon. If ever na pwede, pwede pa bang i-high yun? Yun ang gusto namin i-appeal. Kasi, ayun nga, like we said, na an eye for an eye. Parang 15 years, parang ang baba naman kasi buhay po eh. Tsaka grabe po yung ginawa sa atin. Sobra. May 4 na anak po siya na nandito. So, hindi niya deserve ng ganun. Actually, para sa kahit sino, hindi lang sa DFA, kung may pinatay kang tao, hindi naman siguro sapat ang 15 anyos. Hindi yun sapat. Pero, kung yun ang nasa batas ng Kuwait, kasi menor de edad to, at ang maximum ay 15 years, then at least nagkaroon ng hustisya. Kaya kahit paano, we have to acknowledge the efforts
Kuwaiti government kasi nangako sila na bibilisan yung kaso at wala pang 1 year nagkaroon na ng desisyon, no? Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Gelly Belen from Cyprus at Gemma Katilok from Australia. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Julie B. Cabilis Ranara. Ako po si G. Maraming salamat.